Best, makinig ka. Pagpapatuloy ni Mika sa kaibigan, maayos natin yan, believe me. Hindi ka bibigyan ng pagsubok ng nasa itaas kung alam niyang hindi mo yan kakayanin at malalampasan. Makakaya mong lahat ng yan. Narito lang ako, pupuntahan kita riyan. Hintayin mo lang ako. Hindi siguro ngayon best kung alam mo lang, patong-patong at sakit na nadarama ko ngayon. Tin, patlang ay huminto si Mika. Ganito na lang, sige sabihin mo sa akin ngayon ang problema mo. Tungkol ba ito sa pagtatapat mo kay Sebastian na anak niyang dinadala mo? Anong sinabi niya sa'yo? Nagalit ba siya? Ikwento mo sa akin, makikinig ako. Hindi ko pa masasabi o nasasabi kay Sebastian na anak niyang dinadala ko, bes. Sa aking palagay, hindi ko na dapat pa na ipalampas sa kanya. Wala nang dapat makaalam, lalo na mga taong nakakakilala sa amin. Ha? Pero bakit? Anak ni Papa si Sebastian, Mika. Ha? Ano ulit? Pakiulit? Magkapatid kami ni Sebastian. Garal-gal ang tinig na wika niya kay Mika. Teka, paano nangyari yan, Celestine? Basta, anak siya ni Papa. Kinasal ako sa sarili kong kapatid, Mika. At kapatid ko ang ama ng anak ko. Kaya alam mo na siguro kung bakit hindi ko na maaaring ipaalam sa kanya na siya ang ama ng anak ko. Walang masabi si Mika sa sinabi ni Tin. Maging siya'y talagang hindi alam ang ipapayo sa kaibigan. Isa lamang ang nasisiguro niya. Mahirap at masakit ang pinagdadaanan ng kaibigan niya ngayon. Nag-usal siya ng panalangin para sa kaibigan na sana'y malampasan nito ang mga problema na naranasan nito ngayon. Best, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero sana'y huwag mong tangkain na gumawa ng isang bagay na alam mong hindi makakatulong sa problema mo ngayon. Payo ni Mika sa kanya. Umaasa na lamang siya na kahit paano ay maliwanagan o naliwanagan niya kahit kaunti ang litong isip ngayon ng kaibigan. Iisa lang ang naiisip ko na tamang gawin ngayon, Mika. Kailangan kong lumayo sa lugar na ito. Sige, kung yan ang nais mo, isasamahan kita. Nandito lang ako, lagi sa'yo best. Tandaan mo yan. Basta kung kailan mo nais na lumayo, ay sabihin mo o sabihan mo lang ako. Sige best, salamat. Tatawagan na lamang kitang muli. Sige, yung bilin ko sa'yo, tandaan mo. Oo, huling wika niya sa kaibigan at inop na niya ang cellphone. Hindi pa rin lubusan na makapaniwala si Sebastian sa mga sinabi ni Tia Linda niya. Siya, anak ni Don Amado, at si Celestine, kapatid niya sa ama. Napaangat ang paningin niya sa itaas ng kisame habang parehong nakahawak sa magkabilang bewang niya ang dalawang palad. Tanaw niya mula sa bintana ang papalayong si Tia Linda. Si Sebastian, maiwan mo na kita rito. Tinapik siya sa balikat ni Mildred bago ito nagtungo sa silid nito. Hindi na niya ito sinagot. Okupado pa rin ang kaisipan niya nang nalaman. Nakapagtataka lamang talaga para sa kanyang hindi katanggap-tanggap na dahilan ng kanyang tiya kung bakit hindi nito agad nasabi ang katotohanan. Masyado nang mahaba ang lumipas na panahon. At ngayon lamang ito nagpakita, ngunit ano naman ang pwedeng dahilan nito para ngayon ay bigla itong sumulpot. Hindi sa ayaw niya na magtiwala o maniwala sa mga sinasabi nito, ngunit masisisi ba niya ang sarili gayong ng mga araw na buhay pang kanyang ina ay wala siya ni katiting na amor na natanggap mula rito, lalo na nang nasa puder siya nito nang mamatay ang kanyang ina. Hindi niya ito kinakitaan ni katiting na pagmamahal sa kanya. Ano't ngayon ay bigla itong nagkaroon ng pakialam sa kanya. Inalok niya ito na sa mansyon na matulog dahil sa pagdidilim na, pero mapilit pa rin itong umalis. Kailangan daw nitong bumalik dahil hinihintay ito ng kinakasama nito. Bago na pala ang kinakasama nito, hiwalay na pala ito sa dati nitong asawa. Hindi niya maiwasan na isipin ang kanyang ina. Totoo nga kaya talaga ang mga sinasabi sa kanya ni Tia Linda? Kung totoo ang mga sinasabi nito, matatawag ba niyang maswerte siya at anak pala siya ni Don Amado? At paano na sila ni Celestine? Isang malaking kahihiyan ito sa pamilya nila. Magkapatid sila at ikinasal. Anong klaseng biro ng tadhana ang dumating sa buhay niya? Si Celestine, buntis siya. Wala
Si Aling Miling na laging umaantuabay sa kanya, nawala sa isip niya ito. Sa isang iglap ay rumehistro sa kanya ang reaksyon nito kanina. Kailangan niya itong puntahan agad. Dali-dali siyang umakyat sa ikalawang palapag na mansyon. Dinatan niya ito na nasa isang sulok. Automatic ang pagkaawang naramdaman niya na makita ito na nasa ganung tagpo. Hindi na siya tiningala. Lumapit siya rito at lumuhod. Si Listin. Hinaplos niya ang buhok nito. Noon pa lamang ito nag-angat ng tingin sa kanya. Ano nang mangyayari sa atin, Sebastian? Mas akma na tawagin kitang kuya. Wika nito na at sa huling tinig nito ay gumaralgal ng boses. Pagkuhan ay pumalahaw na ito ng iyak. Agad niya itong niyakap. Pinipig ang puso niya sa sakit kapag makikita itong lumuluha. Tahan na, Celestine. Makakasama sa dinadala mo ang patuloy na pag-iyak. Ramdam niya ang tuloy-tuloy na luha na dumaloy mula sa mga mata nito. Kung kaya lamang niya na ako'y ng bigat na nararamdaman ito ngayon, ay ginawa na niya. Magiging maayos din ang lahat, Celestine. Paano ba natin ito maayos? Sebastian, umalis siya mula sa pagkakayakap rito at hinawakan ang magkabilang pisngi nito sa kanyang palad. Hindi pa natin nasisiguro na nagsasabi ng totoo ang Tia Linda, Tin. Pero paano kung totoo? Ano na mangyayari sa atin? Kinasal tayo, baste. Muli na naman itong nag-hysterikal. Nakatulog na si Tin. Halos namumugto ang mga mata nito. Bago tumigil sa kakaiyak, ipinasya na muna niyang bumalik sa dati niyang silid. Kailangan na talaga niyang makausap si Don Amado. Tinipa niya ang numero nito at kasalukuyan na nga itong nagre-ring. Sebastian, napatawag ka. Gabi na. Wika nito sa kabilang linya. Kailan kayo uwi, Papa? Sa halip ay tanong niya rito. Hindi ko pa alam, iho. Masyado pa akong maraming inasikaso ngayon dito. May problema ba? Opo, Papa. Kaya kung maaari, sana'y makauwi ka na muna rito. Kailangan ka na naming makausap ni Celestine sa lalong madaling panahon. Patlang ay namagitan ng katahimikan. May katagalan. Ang hindi niya agad pagsagot ni Don Amado. Papa, nariyan pa ba kayo? Oo, narito pa ako. Sebastian, maaari ko bang malaman kung anong problema? Kunot ang noo na inalis niya sa kanyang tenga ang cellphone at tiningnan. Makakabuti sana, Papa, kung sa personal natin pag-usapan ito. Maaari naman siguro rito sa telepono mo na lamang sabihin, iho. Makikinig ako, basta baka kasi hindi ako makauwi agad. Nag-aalala kasi ako sa inyo ni Celestine. Pero, sige na, Sebastian, ano bang nais mong malaman? Papa, totoo bang mayroon kang anak na ang pangalan ay Marco? Oo, anak, mayroon. Buong akala ko'y namatay na siya sa sunog, pero hindi pa pala. Buhay siya. Alam nyo, nabuhay siya? Oo, Sebastian, at ikaw siya. Ikaw siya, anak. Anak kita, ikaw ang anak kong si Marco, Sebastian. Papa, tanging nasambit niya, nakaramdam siya ng panghihina. Hindi siya makapaniwala. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko agad nasabi ang lahat sa iyo. Muli ay wika pa nito. Papa, si Celestine. Pag uwi ko riyan ay saka ko ipapaliwanag ang lahat, Sebastian. Kailangan ko nang ibaba ang telepono. Sige na, ingat kayo riyan. Huwag kayong mag-alala. Magiging naputol na ang tawag na ikinakunot ng kanyang noo. Sinubukan niyang muling tawagan ang numero nito pero unattended na ito. Naisip na lamang niya na baka nalubat ito. Bakit, Papa? Bakit sa dinami-dami ng magiging anak mo? Ay, ako pa? Alam mo na palang anak mo ako pero bakit mo pa kami ipinakasal ni Nahinto siya sa pag-iisip nang may kung anong palaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Samantalang, sa isang abandonadong gusali naman ay walang humpay sa katatawa si Lagring. Magaling, Amado. Ganyan nga. Anong pakiramdam mo ngayon? Parehong mahalaga sa iyo ay nasasaktan ngayon dahil sa iyo. Mapait na wika ni Lagring sa kanya. Pagkatapos masaksihan ang eksena kanina sa monitor, sige, magsalita ka. Gusto kong malaman ngayon ang nararamdaman mo. Bakit kailangan mong idamay pati ang anak ko sa galit mo sa akin, Lagring?
Sa haba ng panahon ng pagdurusa na nadama ko, ay kulang pa yan. Amado, wala pa yan sa kalingkingan ng dinanas ko. Wala akong naging kasalanan sa'yo. Hindi akong dapat nasisihin mo sa mga nangyari. Lagring, kung hindi ikaw sino? Hindi nakakibuo si Don Amado sa sinabi nito. Donato, lagyan mong muli ng palaman ng bibig niyan. Ikaw nang bahala yan sa dalawang kukluban na yan. Ang isa pang tinutukoy nito ay ang nasa isang sulok na si Aling Miling. Tulad ni Don Amado ay nakatali rin ito at may busalang bibig. Hindi totoong umuwi ito ng Mindoro dahil kailangan itong alagaan ang nakakatandang kapatid. Inutusan lamang ito ni Lagring na magsinungaling at sabihin na yun ang dahilan ng pag-uwi nito upang hindi makahalata ang mga nasa mansyon. Kung hindi kasi nito susundin, ang sinabi ni Lagring ay may siguradong mangyayari na masama sa kanyang kapatid na si Salvacion. Kailangan ko na munang magpahinga. Muling wika pa ni Lagring bago lumabas ng silid na yun. Mabilis na lumipas ang isang araw. Anong plano mo ngayon, Baste? Tanong ni Mildred kay Baste. Kasulukuyan siya ngayon na nasa sala. Tumabi ito sa kanya, tumawak sa braso niya. Hindi ko pa alam sa ngayon, Mildred. Sunod-sunod ang dating ng problema. Kailangan na maanalang kasal nyo ni Celestine, Baste. Magkapatid kayo. Hindi kayo pwedeng manatiling kasal. Alam ko na yan, Mildred. Hindi mo naman kailangan na ipaalala ang lahat sa akin. Sorry, mabuti na lamang nga at agad ninyong nalaman ang lahat. Baste dahil yan ay maiwasan ng mas maaga ang mas malala na komplikasyon dulot ng pagpapakasal nyo ni Celestine. Ikaw kasi, kung hindi ka kagad nagpakasal kay Tin, ay hindi sana kayong mantong sa ganito. Sisi pa nito sa kanya. Pwede ba, Mildred? Tama na. Namumroblema na nga kami, kaya pwede ba? Pakiusap lang. Huwag ka nang munang dumagdag sa suliranin ko. Fine, pero ito lang masasabi ko sa iyo, Baste. Tanggapin nyo na ni Tin na hindi kayo pwede. Magkapatid kayo at isang dugo ang dumadaloy sa inyo. Kaya wala na kayong magagawa. Iniwan na siya nito at nagtungo pabalik sa silid nito. Dahil sa inis na nadarama niya ay tinabig niya ang center table at sa lakas nun ay nakuhang tumilapon ang laman ng mesa. Ngunit sa huli ay parang tanga lamang siya na nilapitan ito para ibalik muli sa kinalalagyan nito. Mabuti na lamang at yari ito sa solidong kahoy. Hindi man lamang ito nasira. Maaring nagasgasan lamang siguro. Ibabalik na lamang niya ito sa kinalalagyan nang may mapansin siya sa ilalim ng mesa. Pinakatitigan niya ito at hindi siya maaring magkamali. Baste, saan ka pupunta? Wika sa kanya ni Mildred nang abutan siya nito sa parking kinabukasan. May bibilin lang ako, Mildred. Sa Maynila, sagot nito. At pagkuha na isasakay na lamang siya nang pigilan siya nito. Hinawakan siya nito sa braso. Sasama naman ako, oh. Wika nito sa kanya. Hindi mo na ngayon, Mildred. Kailangan ko nang umalis. Isa pa'y kakausapin ko pa si Bernard tungkol sa ginawa niyang project. Ganun ba? Sige, ingat ka ha. Hihintayin kita mamaya sa dinner. Tinanguan na lamang niya ito para hindi na siya nito masyadong kulitin. Lumiwanag ang mukha nito at binitawan na nito ang braso niya. Magtutungo na sana si Mildred sa kwarto nito nang matanaw niya si Tin na nagtungo sa may kusina, kaya sumunod ito kay Tin. Celestine, pwede ba kitang makausap? Dinig niyang wika ni Mildred mula sa kanyang likuran. Tungkol naman saan? Mildred, walang gana niyang tanong dito. Kumuha siya ng mansana sa refrigerator at pagkuhan ay naupo siya sa mesa at sinumulan itong balatan. Mansanas gusto mo? Alokpan niya rito. No, thank you. Busog pa ako. Nag-almusal kasi kami ni Sebastian kanina. Ah, okay, sige. Sagot niya na hindi man lamang nilingon si Mildred. Pagkuha ay naupo ito sa harapan niya. Kailan niyo pa planong ipaanal ang kasal niyo ni Baste? Walang pasakali na tanong nito sa kanya. Hindi ko pa alam, Mildred. Magulo pa ang lahat. Nakita mo naman siguro ang nangyari, hindi ba? Nakita ko nga at narinig, kaya nga dapat talaga ay masikaso niyo na ni Baste ang pagpapawalang bisa sa kasal nyo eh. Isa pa, itutuloy mo pa ba? Yang pagbubuntis mo na yan. Magkapatid kayo ni Baste. Celestine, kawawa ang batang yan kapag lumabas sa mundo. Hindi magiging madali kung sakali ang buhay niya. Anong ibig mong ipakahulugan dyan sa sinasabi mo, Mildred? Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin, Celestine.
Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Hindi ka naman ipinanganak kahapon. Sige, maiwan na muna kita. Tumayo na ito. Naiwan siya nag-iisip dahil sa mga sinabi nito. Matapos niyang kumain ay umakyat na siya sa kanilang kwarto upang maligo.